Yeah, day 2 ng Ahon 15. So, December 21 prediction natin. Sana okay na yung yung camera natin, 'di ba? Para hindi tayo masyadong nawawala-wala, sayang din. So, ito yung day 1 ko, dito tayo sa day 2, 'yan. Day 2, ito ang pinakaabangan natin sa buhay finals 2024. Dos por dos, hindi ko alam kung dos por dos squared finals 'to. 'Di tayo pamilyar dahil ang napanood ko pa lang yung kay Hespero, Casper na laban. Pero, ano tayo, nag-research naman tayo sa ibang MCs para napanood ko na rin yung mga 1 minutes nila, pero yung laban nila sa ibang, liga ay hindi gaanong nasubaybayan. So, day 2, ganda ng simula natin. Kung kahapon, day 1 bar heavy, eto hindi natin alam kung bar heavy o jokes. Pero balanse yung dalawa, magtatay. Puwede na nating sabihing magkapatid kasi parang hindi naman nagkakalayo yung itsura nila. Harlem versus Katana. Harlem ako dito, malinaw. Kasi kung maalala niyo laban ni Harlem versus Zaki sa Kumu, 'di ba? Gano'n mag-prepare si Harlem. Kasi parang na-challenge si Harlem nun sa slant rhyme versus, ano ba yung kay Harlem? Hindi slant rhyme yung kay Harlem, eh. Nakalimutan ko yung tawag ni Harlem. Slant rhyme yung kay Zaki. Meron yung mga slant rhyme din ata si Harlem, pero solid yung rhyming ni Harlem dito. Na-o-off lang ako pagka nagre-reference siya ng hindi gano'n kakilala ng audience. Pero good points din 'yun kasi, wala akong pake kung hindi siya nagke-cater sa crowd, 'di ba? Kung ano talaga yung pinapanood niya, kung ano talaga yung ginagawa niya araw-araw, 'yun yung reference niya. Then napanood ko rin merong review si Enigma, eh, laban ni Harlem. Yung, reference ni Harlem dun, kasama ata si Idol Luns, ay, alam din ni Arik, 'di ba? Solid style ni Harlem saka Angel, ganda ng laban. Lalo yung huling battle ni Harlem kay Surhenyo, 'di ba? Ganda ng ano niya dun, saka yung bagong style ni Harlem yung, round 3 isa lang yung punto, 'di ba? Kuhang-kuha ni Katana. Ang problema ko kay Harlem may hit or miss siya, 'di ba? Meron siyang mga battle na parang wala, binigay lang, may masulat lang. May mga gano'ng battle si Harlem, eh. Pero dito sa tingin ko ay magpe-prepare si Harlem ng sobra. Ang battle ng mga R, 'di ba? Katana, raw pa yung style ni Katana. Hindi pa ako bilib kay Katana masyado. Though kasi lalo nagpapabaya siya sa motos nung mga nakaraan, 'di ba? Sa haba ng bars ni Katana, detailed daw magsulat, pero siyempre stretch 'yun para sa akin. Minsan nga dragging na yung description niya, eh, 'di ba? Same style sila sa battle, hindi natin alam kung magpe-predict sila dito. Pero overall, feeling ko magiging maganda yung Harlem versus Katana. Harlem tayo. Next tayo kay Poison 13, Goryong Talas. Malinaw sa akin 'to, Goryong Talas ako dito. Reference, delivery, Revatal, lalo yung laban nila ni Ghostly, 'di ba? Ghostly versus Prick Sanchez. Ganda ng rebat ni Goryong T. Saka sobrang solid ng round 1 ni Goryong Talas dito, 'no? Sobrang solid ng round 1 ni Goryong Talas. Kung magagawa niya sana 'yun kahit dalawang rounds, 'di ba? Round 1 and round 3, 'yun, 'pag nagawa niya 'yun, kawawa si Poison. Malinis ang performance ni Goryong Talas, hindi siya nag-i-stutter. Ganda ng reference gaming, delivery. Though nabutasan siya ni Pistolero, 'di ba? Butasan siya ni Pistolero, pero parang naka-recover na siya dun, hindi na gano'n kasakit, hindi na gano'n kahapdi yung sugat niya kay Pistol. Kaya Gorion Talas ako dito. Problema kasi kay Poison, 2-minute rounds lang talaga siya, 'di ba? Siya yung MC na kaisa-isang MC na gusto kong mag-OT. Kasi pansin natin pagka isa-buhay battle, 'di ba? 2 minuto lang si Poison, natitipid. Kahit sabihin natin na marami siyang battle, wag ka naman sana magtipid boss, 'di ba?
Though maganda yung laban ni Marcong Bungo, number one, tsaka ni number 144. Ganda ng style ni Poison dun. Sana ma-incorporate niya yung Poison na gano'n sa laban nila ni Gorion Talas. Ano pa ba? Medyo nag-stutter kasi si Poison, eh, prone sa stutter. Hindi kagaya nung lumang Poison na mahaba yung rounds, 'di ba? Yung dating Poison kasi mahaba yung rounds, hindi nag-i-stutter, solid mag-freestyle. Ngayon kasi parang medyo ano na siya, relax na si Poison maglaro ngayon. Parang ginagawa na lang niya 'to para sa liga, hindi na para sa sarili niya, 'di ba? Para nga makapag-discover ng bago, eh. Yung sino ba yung meron akong narinig, eh, G-Wise ba yun? Sobrang wak naman pala, putang ina, na-excite pa akong manood. Ini-skip ko na lang yung rounds, 'di ba? Wak, eh. Ang mga bagong MC pinagbigyan na nga ni Poison, eh, ang ano pa, namamaliit pa, 'di ba? Parang mayroong maibubuga. Pero yung Poison dun sa laban nila ni G-Wise, skip niyo na lang yung kay G-Wise, skip niyo na lang, panoorin niyo na lang yung rounds ni Poison. Sobrang solid ng rounds ni Poison, lalo yung round 3. Kung gano'n yung mapapakita niyang round 3, siguro kahit mag-stutter siya ng round 1 and round 2, makakain niya si Gorion Talas dito. Kasi kahinaan ni Gorion Talas yung 2 and 3. Sobrang solid niya sa round 1, eh. Pero, kung pupustahan natin, Gorion Talas tayo dito, malinaw. Joker kasi 'to si Poison. Jonas Zendlook, sobrang linis nito, Jonas. Sobrang linis. Though pumalag si Zendlook sa style maker na si M-Site, pero hindi nang style max si M-Site dun, sumabay si M-Site sa kanya. Yun naging mali ni M-Site. Though, meron nga siyang sinasabi na parang nag-e-explore siya ng iba't ibang style dahil 10th year anniversary niya na, 'di ba? Dito sa Flip Top. Siguro yun kaya nakapalag si Zenlook. Pero kung style clash, Joker, line maker, style maker, tapos Zenlook na left fielder, unique style, unique angles. Kayang-kayang ano yun ni Jonas 'to. Napanood ko yung isang review ni Idol Jonas. May na sinisimulan niya ng yung flow ni ano, eh, ni Zenlook, inaaral niya, eh, 'di ba? Habang nanggagatas ka, boss, inaaral mo yung style. Lugi sa'yo si Zenlook. Feeling ko body bag si Zenlook dito. Papalag siguro siya kapagka yung mga multis niya na yung nakasalang. Pero kung regular bar lang yung ipangsusuntok niya kay Jonas, hindi uubra kay Jonas yun. And sobrang lakas ng rebuttal at freestyle ni Jonas. Kayang-kaya ibalik ni Jonas yun. Simpleng jokes lang. At isa pa, nabutasan na ni Harlem 'to si Zenlook. So, meron ng butas ang kamay, 'di ba? Ang palad, sabing palad ni Zenlook. Tsaka yung pangarap niya mag-champion sa flip top, 'di ba? Makapagpa-picture dun sa crush niya. Yun, feeling ko gagatasan ni Jonas yun at babalik ulit yung angle na yun. Ah, Mahirap kasi style ni Zenlook, prone sa style macking 'to. So, sobrang lakas pa mag-style mock ni Jonas, kukupalin talaga siya. 'Di ubra si Zenlock dito para sa akin. Casper Espero, Atom Cygnus, 'yan. Casper Espero, chemistry saka stage presence, sobrang ganda. Though kahit sabihin nating nakuha yung round 2 dun sa laban nila ni, Mimak ba 'yun saka Cancer? Basta yung 2-4-2 na unang laban nila na na-upload na. Kita na nalaman nila yung dalawa ng round 1 saka round 3 at dikit pa rin sa round 2 kahit sobrang ganda ng jokes. Maganda yung, ah, ah, Casper Espero. Si Casper ba yung giraffe na niloloko nila? Espero naman yung nakalimutan ko anong tawag nila kay Espero, eh. Yun, ang bars, jokes, angles, style maker 'to. Motus bars din 'to. Pero, good thing yung kanila kasi may chemistry sila. Atom Cygnus, si Atoms yung ano, break dancer saka Bimvictus, 'di ba? Eto yun, eh, visit na visit akong panoorin, eh, OA na OA 'to si Atoms. OA mag-setup, OA mag-bars, break dancer pa, 'di ba? Napakalikot. Then si Cygnus naman,
halatang-halata Invictus copycat, 'di ba? Etong style nila Atom saka Cygnus, prone 'to sa clowning na kayang-kayang gawin ng mga Motus MCs, 'di ba? Ika-clown lang sila ni Casper saka ni Espero dito. Feeling ko, malinis all 3 rounds Casper, Espero, body bag 'tong dalawang Atoms versus Cygnus. Isa pa, parang mahina yung nakalaban nila Atoms and, Cygnus nung second round nila, eh. Kagaya nila Kenz, Casper, Espero. Yun tayo. Batang Rebelde, Husky. Eto BR ako dito dahil, underrated si BR. Sobrang underrated, ang lakas. Kasi siguro dahil dun sa unique delivery niya na hindi siya gano'n ka-aggressive. Siguro babaguhin ni BR yung delivery niya, mapapalag siya maba niya si Husky ng todo. Ganda ng angles, ganda ng rhyming, ganda ng flow, 'di ba? Kulang lang sa aggression 'to si BR, complete MC na 'to. Si Husky, bilib ako kay Husky pero incomplete yung style transition niya. Kasi 'di ba from Joker to ano siya, lyricist na siya ngayon, na yun yung pinakamaling-mali niya, maling-mali talagang ginawa sa Isabuhay kasi, ah, upset niya lahat ng laban niya dun kahit medyo tagilid siya, eh. Siguro kung nag-choke siya dun kay Invictus, all 3 rounds talo si Invictus dun. Kasi hindi gano'n kalakas yung bahon ni Invictus nun. Parang hindi pang-battle nga pero pang-palag lang dun sa tamang palag lang dun sa style ni Husky na bago. Pero kung magpu-pure joke siya dito, sample, round 1 kay BR ay kagaya ng ginawa niya kay Mastapit na naka-costume, 1-2, 1-2 punches lang o kahit 4 bars, 1-2, 1-2 punches na naka-costume, ibalik niya si Lola Basher, 'di ba? 'Pag binalik ni si Lola Basher ng round 1, then pupunta siya sa round 2, line macking, tapos round 3, jokes na parang ginawa niya kay, ah, Sequence, bodybag si BR dito, 'di ba? May tulog si BR dito. Pero kung hindi gano'n yung gagawing recipe ni Husky, example, mag-round 1 siya na mag-costume siya, round 2 sineryoso na niya, malamang makakabawi pa si Batang Rebelde dito kasi magaling mag-rebat si Batang Rebelde. Isa siya sa mga magandang may magandang rebuttals na hindi na-appreciate, eh. Pero overall, tingin ko hindi magbabago ng style si Husky kasi nagta-transition nga siya, eh, 'di ba? Nagta-transition si Husky, nagiging ano na siya, masculine MC. Hindi siya hentai kamen, 'di ba? Ano ako dito, BR malinis. And ang trilogy battle, Emzite, Bruce, 'di ba? Tipsy D, Emzite. May mga nababasa akong comment na bakit daw sinali pa si Bruce. Kasi ang tanong kasi, sino ba yung kalaban ni 'di ba may triangle na nga na battle nun, si Tipsy ay si Balakid, Delo, Looney. So, puwede nating sabihin na ang Balakid dito ay puwedeng si Tipsy D, ay hindi, si Copycat nga si Emzite, 'di ba? Puwede natin sabihing Balakid, kaya naman ni Emzite gawin yung style ni Balakid, eh. Tapos si Looney ay si Tipsy D, si Delo si Bruce yun, 'di ba? Siyempre kailangan natin ng Delo. Pero ang kaibahan lang ni Bruce at Delo ay hindi malakas mag-rebat si Bruce. Malakas din mag-rebat si Bruce pero mas detailed yung multi ni Bruce. Kaya sa mga basher ni Bruce diyan, sobrang lakas po ni Bruce. Hindi niyo na na-appreciate. Sa mga bobo kayo. Feeling ko, may tulog si M-Site dito kay Bruce. Bakit? Kasi sasabay si M-Site, eh. Feeling ko sasabay si M-Site. Kasi 'di ba nag-experiment nga siya. 'Pag nag-experiment siya at nag-multi siya kagaya ni Bruce, talo si M-Site. Kagaya ng nangyari kay M-Site versus Zenlook. Nag-experiment si M-Site, pumalag. Ah, Ewan ko, kino-commend nung iba yung pag-experiment, flexibility, pero hindi hindi para sa akin hindi. Kasi kung hindi mo magagawa ng kasing galing, huwag ka na magpalit, 'di ba? Huwag ka ng sumubok kung hindi mo kayang tapatan. Ang problema kasi matatapatan mo tapos magle-level up siyempre yung kalaban mo, eh.
dahil alam na tatapatan mo yung style mo, so malamang iiwan ka pa rin. Ang tagal ng ginagawa ni Prusto. 'Di naman gano'n ka-detailed multi si Emsite, eh, 'di ba? Stretch pa nga yung mga bars ni Emsite madalas, eh. Yung parang ine-explain na lang niya, ta's uuo ka na lang para masabing matalino ka, 'di ba? Para sa'kin 'yun, solid Prusto. Solid multis, rhyming, angle, delivery flow, saka style mastery, 'yan. 'Yan ang pinagkaiba nila. Si Bruce na-master niya yung style, si Emsite mag-experiment pa lang siya para matutunan niya yung style. Pero kung original style ni Emsite 'to, malinaw, panalo siya. Pero once na nagpabaya si Emsite dito, kasi feeling ko, although magkasunod yung battle niya, feeling ko magpapabaya siya kay Bruce kasi parang hahabulin niya yung Tipsy D, eh, 'di ba? Mas gusto niyang manalo kay Tipsy D, pero knowing Emsite, malamang gusto niyang manalo sa dalawa na 'to. Kasi magkasunod yung battle nila, eh, 'di ba? Pero, kung pupusta ako, Bruce ako. Next tayo, Tipsy D versus Emsite. Tipsy D ako dito, 50-50. Slight edge kay Tipsy D kasi concise yung punchline niya saka 4-bar setup. Hindi kagaya ng Emsite, sabihin natin concise nga, pero kailangan pang i-explain, 'di ba? Hindi siya accessible sa live, sa online, sa replay siya accessible, 'di ba? Unique yung angle saka delivery. Siguro kung Tipsy D na lumaban kay Poison, yung ilalatag natin, matik, taob si Emsite. Kahit sabihin natin gamitin ni Emsite yung ano niya, kahit gamitin ni Emsite yung original style niya dito, hindi pa rin uubra yan kay Tipsy D na lumaban kay Poison, 'di ba? Round 1 pa lang solid na, 'di ba? Ano pa ba? Pe ah, 'Yun, si Tipsy D sa tingin ko ay well prepared. Kasi nga 'di ba, ganti nila na 'to ni Sinyo, binadibag ni Sinyo si Shernan. So dapat, mabadibag din ni Tipsy D si Emsite para makaganti sila, sa one on one na battle, 'di ba? 'Yun. Pero siyempre depende pa rin sa judges, kung bias na 3Gs ang judges, baka manalo si Emsite. Pero kung hindi naman, malaking chance na manalo yung Tipsy D. Kahit sabihin natin 10 years na anniversary preparedness 'to para kay Hemsite, prone kasi siya sa line mac, eh, 'di ba? Umay tayo sa line mac ng Motus. Kasi kahit di naman dapat ima-mac nila ng 4-bar setup, 'di ba? Isang maling line mo lang 4-bar setup na ima-mac, 'di ba? Corny nun. Reference heavy pa, reference na hindi mo alam. Minsan karamihan movie pa, 'di ba? Komplikado yung bars ni Emsite lagi. Pinipilit niya, parang niyayabang pa nga niya na komplikado. Ang silbi nung komplikadong bars kung hindi mo naman maintindihan sa live, 'di ba? Parang mag-oo ka pa, "Ooh," tapos late nasabi na yung punchline, papunta na sa kasunod na punchline saka mo lang mare-realize. And siyempre bias talaga ako kay Tipsy D. Tipsy D tayo. GL versus Beatroom, balak kong gawan ng bukod na video 'to para masaya. 'Yun, day 2 ng, ahon. Harlem, Gorion Talas, Jonas, Casper Espero, Batang Rebelde, Bruce, and Tipsy D. Yan, feeling ko hindi mananalo si M-Site kahit isa. Kasi kung magpo-focus siya kay Tipsy D at mag-focus si Tipsy D, mananalo pa rin si Tipsy D para sa akin. Kung hindi nga siya magpo-focus kay Bruce, malamang bodybag siya ni Bruce. And siyempre yung nakita nga natin, yung style ni M-Site ngayon, nag-experiment, hindi niya kakayanin si Bruce kasi ano na 'to, doctorate. May doctorate na 'to si Bruce sa style niya, eh, 'di ba? Kasi M-Site mag-aaral pa lang, eh. 'Yun, 'yun tayo. Sana nagustuhan niyo yung video. Kung meron kayong, comment niyo sa baba, huwag kayong mahiya. Like the video, kung idi-dislike niyo, wag gano'n, 'di ba? Huwag kayong mag-dislike. Subscribe siyempre, subscribe kahit ngayon mo lang 'to napanood.
subscribe ka na. Wala ka ng kahit di mo na panoorin, 'di ba? Subscribe ka lang, puwede na 'yun. The day 2 tayo, panoorin niyo din yung day 1 na prediction ko. Siyempre isusunod natin yung prediction natin laban ni GL versus Beatroom. Sana umabot tayo bago ilabas yung laban, 'di ba? Alam naman na natin yung date, December 21. Ilang linggo na lang, dalawa na lang, 2 linggo na lang, 2021 na, 'di ba? 'Yun, hats off, solid talaga mag-matchmaking si Arik. Sobrang ganda ng mga match-up. Lalong, tanggalin mo si GL Beatroom dito, solve na 'to, 'di ba? Day 1 nga lang solve na, 'Yun, 'yun lang. Wala na tayong masyadong sasabihin. Maiksi-iksi lang yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Peace.